Hi guys! Welcome back to my channel! Alright! Ito na ba ang the next big thing sa Philippine stocks? Si Figaro Coffee Group nang ang laki-laki ng itinalon ng kanilang revenue at net income. Namimigay pa ng dividends. Alright! Pag-aralan nga natin! Welcome back! Ayan, si Figaro Coffee Group po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi nung mga 2 buwan na po yata na lagi kong madalas nababasa sa comment na may nagpapa-review ng stock na to. Siyempre pag ganun po ang nakikita po natin, medyo kinukutuban na tayo kasi baka may nakitang maganda yung viewer po natin. Kaya nire-request po nila. Kaya ito po, pag-aralan po natin. Pero umpisahan po natin siyempre sa mga mukhang pera po dyan, dividends agad ang papasukin po natin. Bagong-bago pa lang po ang company na po to, kakalist lang po nila way back in 2022. Kaya maiksi pa lang ang ating history, pero 3.23% noong 2022 at more than 4% itong 2023. Para po sa akin, this is acceptable level na po ng dividends po. Para lang po sa akin. Ewan ko po sa inyo guys, ano masasabi ninyo? Acceptable na ba ang ganyang dividend yield para sa inyo? Okay, konting history lang po. Ayan, in-IPO po sila around January 2022 nung nakita ko yung balita na to. Ayan, in-IPO po sila 2022, unang buwan ng 2022. Bagong-bago, sariwang-sariwa po sila. At I think nag-close po sila nung IPO po nila. Nag-close sila ng 77 cents per share. Ayan, at today, December 5, 2023, after almost 2 years ay mas mura siya. 62 cents per share na lang po si Figaro Coffee Group. So mukhang ito po ang ating pagbabasihan. Parang buying opportunity. Mukhang nagdi-dip ang stock na to. Totoo bang buying opportunity na to? At tingnan lang po natin ng konti. Bakit sila nag-IPO? Kasi gusto po nila mag-raise ng funds, na para makabuild sila ng maraming stores, especially po Angel's Pizza. Ayan, malaking usapan po yung Angel's Pizza na yan later po. About the business po muna tayo, buting-tingin po na natin ang negosyo po nila. Ayan. Okay, so ito po yung nasa kanilang annual reports, in-screenshot ko lang po, So ito po yung kanilang portfolio. Meron silang Figaro Coffee Shops, Meron silang Angel Pizza at meron silang Tienma. Ayan, at meron din po silang Cafe Portofino, Okay. So, yung tatlo po dito, itong Figaro Coffee, Angel's Pizza at Tienma, lahat po ito, natikman ko na po ito. Natikman ko na po ang lahat po na ito, Ito po yung mga business yan, Figaro Coffee Shop, Angel's Pizza, Tienma at Cafe Portofino. Masarap din po yung Tienma actually, nakakain na po ako doon, nagustuhan ko yung pagkain po nila, Ayan, pero tingnan lang po natin kung ilan yung kanilang stores, Sorry, medyo inuubo tayo. Usong-usong ubo ngayon. Pero hindi mapipigilan ng ating pagbablog. Okay, So, ko-compare natin, yung 1-year difference, At ito po ang nangyari po sa kanila, After 1 year, Yung 56 is Figaro shop nila ay naging 57. Isa lang ang nadagdag, Medyo putot. Medyo alanganin, Pero yung Angel Pizza ang hinighlight ko po kaya ako pinula. Ito talaga halos nagdoble from 53 stores ng Angel's Pizza naging 96. Ang laki po ng itinaas po talaga ng Angel's Pizza. Ito po talaga ang patok na brand po nila. Yung Tienma ang laki din, 50% growth din po ito. Kaya lang ang liit po kasi ang liit po ng number of stores po nila, So hindi natin masyadong mararamdaman, Cafe Portofino mukhang promising din po, Ayan, pero kukunti lang ang stores po nila, Ayan, so 53 to 96 store in 1 year. Imagine that. Halos na doble mo po, ang number of stores ni Angel's Pizza. At ito pa po, nagpaplano po sila in the next 12 months. Ayan, growth pa rin po ang focus po nila, sa Angel's Pizza, various locations sa NCR, Bulacan, Laguna, Cavite, Pampanga, and Batangas. Okay, so napakaganda po, At yung Figaro Coffee, Tienma, of course, gusto rin po nila i-grow, ayon po sa kanilang annual report, At tingnan na po natin ang income statement. So mapapansin po natin, ang laki ng itinalo na kanilang revenue, from 2022 papasok ng 2023. Of course po, syempre,
nakapag-raise sila ng funds at nakapagtayo sila mas maraming stores. So naturalmente lang po, natataas po talaga kanilang revenue at ang kanilang mga profits. So talagang tataas po kasi syempre nakapag-inject, nakapag-infuse ng pera by way of IPO at nakapagtayo sila ng maraming stores tulad ng nakita po ninyo kanina, no? So napakaganda po, no? Ayan. At kung titingnan natin yung quarterly, nag-i-increase din po sila quarter per quarter ay nag-i-improve naman po, no, from 500 million na revenue naging 666, naging 1 billion, no, and then lately po 1.21 billion, no, as of September 2023 lumabas na po ang kanilang report, no, quarterly report na is 1.317 billion po. So nag-i-increase po every quarter, no, kung tingnan po natin, no. Ayan, okay, no. So huge growth, no, for 1 year. Ang laki ng iginrow po nila, no, kasi nakapag-raise nga sila ng funds, no. Pero of course, no, hindi na po natin ini-expect na ganito po kalaki ang maging growth rate po nila in the next few years. Although ako personally, sa tingin ko po, very possible, no, na mag-grow po sila ng double digit, pero hindi po ganito na from 54 stores naging 96 stores, no, parang yung halos doble. Ay syempre saan ka maghahanap ng pondo na gano'n. Ito po kasi nakapag-IPO po sila, pero syempre as nauubos mo yung pondo po ay ayun po, no, syempre babagal po ng konti. And nung binasa ko po yung kanilang annual reports, no, parang ang gusto po nila, no, parang internally generated po, no, parang may pagka-organic yata ang gusto nilang growth, no, in the next few years. Yun pa impression ko po, no. And paki-share din po, no, kung iba po interpretation ninyo, no, sa nabasa po ninyo sa annual report, no. Pa-share lang naman din po sa baba, no. Tingnan na po natin ang financial health ng company po na ito, no. Ayan. Sorry, natakpan ko yung book value po nito, no. Pero ang book value po niya ay 47 cents per share kung hindi po ako nagkakamali po, no. So 47% cents per share. So kung titingnan po natin yung price to book ratio po niya ay a little bit expensive kasi 62 cents, no, and 47 cents per share, no, parang medyo mahal ng konti, no. But of course, no, ang price to book ratio ay medyo hindi na po ganong kauso, no, lalo na po pag ang tinitingnan po nating stock is growing po talaga, hindi po masyado nang tinitingnan sa panahon po ngayon, no. Tapos na po yung yung nets era po, no. Tapos na po ang panahon po ni Benjamin Graham, no. So we look into the quality of business. Is this something a business na mag-grow, no, in the future, no, na maganda yung magiging growth niya in the next 5 to 10 years, then we don't care masyado po, no, kung wag na lang masyado malayo po siguro yung price to book, pero ganitong maliit lang naman ang difference, hindi na po natin masyadong papatulan po ito, no. And the rest of the financial health, tingnan po natin, no. Ayan, quick ratio 1.33, wala nang problema. Current ratio 1.8, wala nang problema. Interest coverage mataas at mababa po ang utang niya. Debt to equity ratio po niya ay mababa, no. Ayon po ito kay Morningstar. So gusto po natin, no, very financially healthy po ang company po na to. Wala pong masyadong utang po sila, no. Ayan, no. And tingnan po natin ang kanyang valuation, no. Ayan, nasabi ko naman po, no, yung price to book po niya medyo mataas kasi above 1. Pero okay lang po yan, hindi po masyadong ano po yan. Naalala niyo po yung tinuro ko po sa inyo, no, tungkol kay Warren Buffett, no, at kay Charlie Munger. Binili po nila ang See's Candy, no, na 3 times the book value. 3 times the book value, no. Nung araw halos ayaw bilhin po ni Warren Buffett yung See's Candy, no. Pinilipit lang po ni Charlie Munger yung kamay ni Warren Buffett para bilhin po yung See's Candy. And ano po nangyari? Binili po nila ng 24 million, no, yung buong company ng See's Candy. 25 million. Ang book value po ng See's Candy is 8 million, no. So 25 million ang price, ang book value is 8 million, no. So 3 po ang price to book ratio po noon. And for the next 3 or 4 decades, no, after nilang binili po, no, it generated around 2 billion mahigit na po, no, na profits, no, para sa Berkshire Hathaway. So napaka-profitable po, no. So yun po talaga ang modern way po, no. Ayan. And tingnan po natin yung iba po, no, price to earnings ay maganda rin po, no. Yung PE ratio po niya, alam na po natin to, medyo mababa at mukhang in-expect natin tataas pa ang earnings in the future. So baka bumaba ang PE ratio nito, no, sa current valuation. So this is something we like, na mukhang cheap po, no. Mukhang may buying opportunity po tayo ngayon, no. Mukhang maganda ang valuation niya, no, kasi growing stock po to, and yet yung PE ratio niya ay medyo mababa, no. At nabasa ko po sa kanilang financial report, no, na medyo nagaano pa to, may konting struggle pa po sila, no. May konting struggle pa po sila nung binabasa ko yung annual report po nila kasi nga syempre 2023 was very challenging, no.
sa maraming companies kasi syempre yung materials po medyo tumaas po ang mga cost, tumaas ang materials, tumaas ang sweldo ng tao, tumaas ang materials, tumaas yung mga binibili mo, lahat ng bilihin, no? Para ma-produce nila yung pizza po nila, lahat tumaas, no? Pero yung presyo, hindi mo naman pwedeng basta-basta itaas yung presyo mo sa market, no? Syempre baka maubusan ka ng customer. And yet, no, kahit na lumipis po kanilang gross margin, sinabi ko kasi sa report nila medyo lumipis ng konti kasi nga syempre yung mga materials tumaas po, no, ang daming tumaas. Hindi naman nila maipasa lahat, no. Pero despite that, no, ay patuloy pa rin po sila nag-grow, no, at maganda po. And hopefully po, no, matain na po natin ang inflation in the next few years to come para naman po medyo gumanda-ganda ang kita po natin, no. In conclusion po, no, po masasabi natin sa Angel's Pizza. Ano masasabi natin sa Figaro Group, no? Wala po, tungkol lang po talaga ito sa Angel Pizza. Para po sa akin, ha? Sa inyo po, ano po sa tingin niyo? Para po sa akin, kung magkaka-interest po kayo dito po sa company na to, ang titingnan nyo lang po talaga dito, Angel's Pizza lang. Para lang po sa akin, ha? Sa inyo po, ano po masasabi niyo? Kasi sa akin, no? Para po sa akin yung ibang brands po nila, parang okay lang. Hindi ganun kalakas po sa akin. Yung Angel's Pizza po talaga ang tagabuhat po nito. Para po sa akin. At doon po manggagaling ang ating conviction. Ano ba tingin natin sa Angel's Pizza, no? Kasi yung coffee business, tingnan nyo po, no? From 56 to 57 store in 1 year. Unremarkable, no? Parang hindi naman sila masyadong nag-growth. And medyo coffee lover po ako, and actually, no, kahit coffee lover po ako, parang nakatikim na ako nito pero nakalimutan ko na kung ano yung lasa at parang hindi ko na siya binalikan, no, nakatikim ako ng Figaro. It's something na hindi tumatak sa isip ko, unremarkable po sa akin, no, although coffee lover po ako ng konti lang naman, no. At yung Tianma po nila, no, yung Tianma at yung Cafe Portofino, sa ngayon medyo maliit pa po. Anyways, tingnan natin sa future, no, kung magiging significant player ba yung mga brands na to ng Tianma. Pero itong Tianma, masarap po talaga to, no, masarap po ito, no, nakakain na po ako dyan, no. Okay, pero syempre ang ganyang pagkain, no, medyo fierce na competition po dyan, no. Okay, ayan, no, Angel's Pizza po talaga ang biggest driver, no, at strongest brand ng stock po na ito. Okay, so maglalaro lang po ito, no, kung ano po ang conviction ninyo sa brand po na to. Again, ano po ang conviction ninyo sa Angel's Pizza? Yun po ang para po sa akin, no. Ano ang tingin? Kaya kayo po tinatanong ko po, ano po ang tingin po ninyo sa pananaw po ninyo sa Angel's Pizza? Kasi ako po, nakakain na po ako ng Angel's Pizza, no, matagal na po, no. And for me, personal opinion ko po ito, gusto ko po ang Angel's Pizza. Gusto ko po ang lasa ng Angel's Pizza. Although diabetic po ako, bawal po ako sa carbohydrates, bawal ako sa matatamis, no, carbs. Hindi po talaga ako kumakain ng pizza at hindi po ako mahilig sa pizza. Pero kung Angel's Pizza at lalo na yung spinach dip, creamy spinach dip, ay talagang isinusugal ko minsan ng buhay ko, ang kalusugan ko, matikman ko lang talaga yung spinach dip. Ang sarap po talaga, no? And medyo mura po siya na masarap, elevated yung quality niya, no? Kung i-compare po natin, syempre yung mga cheap na nabebenta sa kanto-kanto, no? Syempre kung i-compare po natin yung pizza po, no? Depende po sa price range po. Para sa price range po na binebenta ni Angel's Pizza, para lang po sa akin palagay po, masarap po siya para sa kanyang price range, no? At very, very competitive siya sa mga international brand. Again, no, na same price range. Syempre po, no, pag pumasok na po tayo sa mga tipong Sbarro, mga ganyan, syempre ibang price range na po yun. Hindi po natin pwede i-compare, no? Pero i-compare lang po natin to sa mga same price. So para sa akin, medyo pamasa po talaga ito, eh. Pamasa po, tapos medyo masarap po siya, eh. Mga libre-libre sa office, madalas po talaga, no, na umu-order talaga sila ng Angel's Pizza at sumusikat po talaga at talagang nakaka-crave po siya talaga, eh. Gusto mo talagang balik-balikan yung lasa ng pizza na para po sa akin. Pero kasi inyo, ano po sa tingin po ninyo, no? Kaya ako po, gusto ko po siya kasi sa tingin ko napaka-promising po talaga ng brand po, no? I like the long-term prospect of Angel's Pizza, no? So I might consider buying this, no, pag nagkaroon tayo ulit ng pera. Nagkaroon tayo ng konting ipon, konting pera, no? Pero of course, ang gantay tayo ng konti na gumanda-ganda yung charge kasi bumabagsak yung charge at pababa yung charge, no? So, wag po tayo masyadong atat muna. Antayin natin medyo tumahimik yung chart, no? Tumahimik siya, mag-flatline siya o magpakita ng konting sigla. And then baka pwede po tayong sumakay po dyan. Kasi parang long-term prospect ng Angel's Pizza, para lang po sa akin, gusto ko po siya. Considering na mababa yung utang ng company po na to, yan, no?
And talagang ayun, gusto ko talaga yung brand po na ito. Ayan lang po ang ating kwentuhan ngayon. Alam niyo na yung mga disclaimer natin, general education entertainment lang to. Lahat to personal opinion lang po, no? Hindi po ako financial advisor, hindi ako analyst. Do your own research po, no? Katuwaan lang po natin to. Like, subscribe, share, notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba. Maraming salamat. To God be the glory po. Salamat po sa pakikinig po ninyo. God bless. Happy investing. Bye-bye.